Ang Adelaide ay ang capital ng South Australia. Ito ay kilala sa mga magagandang kapaligiran, masiglang kultura, at isang payapang pamumuhay na paboritong destinasyon ng mga turista at lokal. Subalit sa likod ng malaparaisong anyo nito, may isang madilim na kwento na yumanig sa komunidad, isang kwento ng pagtataksil, kasakiman at pagpatay ang naganap. Isang nakakatakot na krimen na magpapatibay ng hilakbot sa mga tao sa lugar na ito. Isang baluktot na relasyon ang nauwi sa malamig na pagpatay sa isang walang kamalay-malay na biktima na nagbunyag ng isang masalimuot na plano na lubhang nakakasindak at patuloy na gumugulo sa mga alaala ng mga taong nakakaalam nito. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Carolyn Matthews, na ipinanganak bilang Caroline Wendy Tidswell, ay isinilang noong July 25, 1963, kina Doug at Yvonne Tidswell. Mayroon siyang nakatatandang kapatid na lalaki na si Geoffrey, na palaging tinatawag siyang Miss Moffett, kaya't nakilala siya bilang Missy sa kanilang pamilya. May tatlo pa siyang nakababatang kapatid na sina Glenn, Peter, at Christopher. Si Caroline ay isang nipper sa kanilang local surf club. Ang mga nippers ay mga batang lifesaver sa surf club na karaniwang may edad mula 5 hanggang 14 na taon. Sila ay natututo tungkol sa kaligtasan sa dagat, ngunit hindi sila nagpapatrol sa katulad ng mga nakatatandang lifesaver. Kalaunan, naging coach si Caroline ng mga batang nippers, at ito ay nagpatuloy hanggang sa nangyari ang masakit na trahedya. Noong August 16, 1978, naimbitahan si Caroline sa isang party upang gunitain ang unang anibersaryo ng pagkamatay ni Elvis Presley sa Salisbury, isang hilagang lugar ng Adelaide. Ang kanyang tiyuhin na si Robert ay nagtatrabaho sa Bury Pears, isang tindahan ng gulong, at nagpasya itong imbitahan ang isa sa kanyang mga junior na empleyado na si Kevin Matthews sa nasabing party. Si Kevin Matthews ay tubong Adelaide at anak ng isang working-class family. Nagkaroon siya ng magulong kabataan nang maghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay nasa murang edad pa lamang. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na epekto kay Kevin na humubog sa kanyang pananaw sa relasyon at buhay pamilya. Si Kevin ay inilarawan bilang isang tahimik na may matinding pagnanais na magkaroon ng matatag na trabaho at pamilya. Sa kabila ng kanyang tahimik na ugali, siya ay masipag at determinadong magtagumpay. Pumasok si Kevin sa iba't ibang trabaho na nagpapakita ng kanyang dedikasyon bilang isang manggagawa. Sa unang pagkikita nila ay 14 na taong gulang pa lamang si Caroline. Nagkaroon ng magandang impresyon si Kevin sa kanya, ngunit walang nangyari sa kanilang unang pagkikita. Noong March 1979 ay pareho silang nagpunta sa Perth para sa Australian Surf Life Saving Championship, isang event kung saan ang mga miyembro ng surf clubs ay nakikilahok sa iba't ibang beach at ocean events. Isa ring miyembro si Kevin sa naturang club. Mas lalo nilang nakilala ang isa't isa at nakagaanan ng loob. Kalaunan ay nagsimula na silang mag-date. Sa edad na 18 taon, nagkahiwalay sina Caroline at Kevin dahil sa panloloko ng lalaki sa kanya, ngunit tumanggi siyang pag-usapan ito sa kahit sino. Inalok si Caroline ng kanyang best friend na si Kylene at ang kasintahan nito na manirahan kasama nila. Bagaman nagdadalawang isip siya dahil sa kanyang trabaho bilang coach ng mga nipper sa surf club at hindi sigurado kung gusto niyang manirahan ng malayo. Sa huli, pumayag siyang sumama sa kanila. Nag-aalala ang kanyang mga magulang na baka si Kevin ang kanyang sasamahan. Kaya, pagkatapos nilang makalipat, inimbita nila ang mga magulang ni Caroline para sa isang hapunan upang linawin ang sitwasyon at patunayan na wala sa bahay nila si Kevin. Mahihimigan na tutol ang pamilya ni Caroline sa karelasyong si Kevin. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos ng paglipat,
Nagkabalikan sina Caroline at Kevin, at naging madalas na bisita si Kevin sa kanilang bahay. Hindi natuwa ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa desisyong ito, at sinabi ng isa sa kanyang mga kasama sa bahay na madalas na hindi maganda ang pakikitungo ni Kevin kay Caroline. Isang insidente ang nangyari kung saan sinabi ni Kevin na hindi niya kakainin ang pagkain na inihanda ni Caroline na may kasamang pagmumura at itinapon ang kanyang hapunan sa mesa. Kalaunan, lumipat sina Kevin at Caroline sa sarili nilang tirahan. Nagpakasal silang dalawa noong November 17, 1984. Ang kanilang panganay na anak na si Kenny ay ipinanganak noong May 11, 1985. Sumunod si Shane noong September 21, 1987, at ang bunso nilang anak na si Danielle ay ipinanganak noong January 18, 1989. Nakatuon si Caroline sa pag-aalaga sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa, habang pinagsabay naman niya ang kanyang negosyo sa pananahi, ang Bedspreads Plus, kasama ang kanyang kasosyo na si Judith, at nag-coach sa surf club. Samantala, patuloy na umaangat si Kevin sa repairs at naging isang regional manager. Nagpatuloy ang pagsasama nila Caroline at Kevin ng mahigit 16 na taon. Ngunit ng mga huling buwan ng kanilang pagsasama ay may malaking pagbabago sa kanilang relasyon. Kahit hindi alam ni Caroline ang mga ginagawa ni Kevin ay nararamdaman niya na may nag-iba. Lingid sa kanyang kaalaman, si Kevin ay may karelasyong iba. Ang kanyang aksyon ay hahantong sa isang malagim na krimen isang araw. Noong gabi ng July 12, 2001, tumawag si Kevin kay Caroline bandang 5:30 ng hapon at hiniling na ihanda ang tatlo nilang anak na lalaki sa harap ng pinto para sunduin niya pagkatapos ng trabaho at dalhin sila sa isang video shop. Pagdating ni Kevin sa bahay, naghihintay na ang kanyang mga anak sa harap ng pinto, gaya ng kanyang sinabi, at sumakay sila sa kotse upang pumunta sa shop. Nanatili si Kevin sa kotse habang pumasok ang mga bata at bawat isa ay pumili ng pelikulang rerentahan. Nakabalik sila sa bahay mga 20 minuto ang nakalipas nang umalis sila. Pagdating sa bahay, pumasok ang mga bata at nakita nilang may mga gamit sa pagre-recycle at isang frying pan sa front yard, ngunit hindi nila ito gaanong binigyan ng pansin. Pagkapasok nila sa loob, narinig nila ang isang sigaw at tumakbo sila sa kusina kung saan nakita nila ang kanilang ina na nakahando sa isa sahig na puno ng dugo. Ang mga bata ay nasa 12, 13 at 16 anyos pa lamang noong nakita ang dugo ang katawan ng kanilang ina. Si Kenny, ang pinakamatanda, ay nagsimulang mag-CPR habang si Shane, ang nasa gitna, ay tumawag sa 000 emergency service number. Marunong magbigay ng CPR ang mga bata dahil naituro ito ni Caroline sa kanila sa surf club. Si Danielle, ang bunsong anak, ay nagsabi na hindi niya makalimutan ang mga nangyari sa gabing iyon at nararamdaman pa rin niya ang sakit. Sa tawag sa 000, sinabi ni Shane sa dispatcher na kailangan nila ng ambulansya at parang may hiwa sa pulso ng kanyang ina. Maririnig si Kevin sa background na sinasabing walang pulso si Caroline at inulit ito ni Shane sa operator. Sinabi ni Detective Sergeant Mick Standing na napakahusay ng ginawang pagsisikap ng mga bata na iligtas ang kanilang ina. Dumating ang mga pulis sa bahay ng mga Matthews bandang 6:17 ng gabi at hindi matukoy ang eksaktong oras ng pagkamatay ni Caroline. Ngunit nalaman nilang ang ginang ay sinaksak ng 9 beses at namatay dahil sa pagkawala ng dugo sa loob ng 20 minuto na siya ay nag-iisa sa bahay. Matapos ang pagpatay kay Caroline, pinag-igting ang pagpatrolya ng mga kapulisan. Nabahala ang mga mamamayan ng Adelaide. Nag-aalala naman ang mga pulis na may salarin na malayang nakakalabas-masok sa kanilang lugar. Siniyasat ng mga investigador ang lugar ng krimen at nagsagawa ng mga panayam kay Kevin at sa tatlong anak para sa witness statement. Si Kevin naman ay umiiyak at nahihirapan. Nang tanungin kung nagkaroon siya ng affair sa ibang babae, sinabi niyang wala, ngunit inakusahan siyang nagkaroon umano siya ng isang karelasyon. Sa pahayag ni Shane bilang saksi, tinanong siya kung nag-away ba ang kanyang mga magulang noong araw na iyon at itinanggi niyang nag-away ang mga ito. Tinanong din siya kung bumisita ba ang kanyang ama sa negosyo ng kanyang ina
kamakailan at sinabi niyang hindi, ngunit nabanggit niya na na-demote ang kanyang ama sa trabaho. Nang tanungin kung naging problema ba ito sa pinansyal, sinabi ni Shane na hindi, dahil pareho pa rin ang sahod ng kanyang ama, kaya't hindi nagbago ang kanilang kalagayang pinansyal. Nakumpirma naman ng mga investigador ang mga alibay ni Kevin at ng mga bata sa pamamagitan ng CCTV footage mula sa video store na nagpapatunay na naroon nga sila. Habang sinusuri ng mga investigador ang lugar ng krimen, nakakita sila ng basura sa harap ng pintuan, ang patunay ng isang pag-aaway sa kusina at ebidensya na gumalaw si Caroline matapos siyang masaktan habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Kumuha sila ng mga DNA samples at may natagpuang bakas ng bota sa dugo sa sahig. Mukhang bota ito na isinusuot ng isang trabahador. May 3 mga kutsilyo rin na natagpuan sa damuhan sa harapan ng bahay na nakalagay ng magkakatabi. Si Shane ang unang nakakita sa mga kutsilyo sa ilalim ng isang halamang rosas. Tinanong niya ang mga pulis kung dapat ba niyang kunin ang mga ito, ngunit pinayuhan siya na huwag hawakan ang mga ito. Napatunayan na ang mga kutsilyo ay mula sa kusina ni Caroline. Dahil dito, nagsimulang magduda ang pulisya kung ito ay isang pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Nang tanungin tungkol sa posibilidad na ito, sinabi ni Kevin na minsan nang pinasok ang kanilang bahay. 2 araw matapos ang pagpatay kay Caroline, ang tanging hawak ng pulisya ay isang bootprint na posibleng pagmamay-ari ng isang lalaki at DNA na hindi nagbigay sa kanila ng karagdagang ebidensya. Dahil dito, humingi ng tulong ang pulisya sa publiko at nagsimulang makatanggap ng mga tip. Marami sa mga ito ay walang katuturan ngunit sinuri pa rin ng mga pulis. Nakakatanggap sila ng mga tawag na nagpapahayag na may affair si Kevin. Ito ang nag-udyok sa mga investigador na saliksikin ang mga telephone logs ni Kevin at nalaman na madalas siyang tumatawag sa isang babaeng nagngangalang Michelle Burgess. Si Michelle Burgess ay asawa ng isa sa mga empleyado ni Kevin sa Repairs na si Darren Burgess. Nagkakilala ang mag-asawa noong 1989 nang si Darren ay 18 taon at si Michelle ay 15 anyos lamang. Mabilis na nagsimula ang kanilang relasyon at habang magkasama, ilang beses nang nagloko si Michelle kay Darren. Sa isang pagkakataon, naghiwalay sila dahil dito at nagsimulang nakipag-date si Michelle sa iba, ngunit sa kalaunan ay nagkabalikan din sila. Hindi nagtagal at muli na namang nakipagrelasyon si Michelle sa ibang lalaki. Habang nasa gitna ng kaguluhan sa pangyayaring ito, ipinahayag ni Michelle na siya ay buntis at ang ama ay si Darren. Kahit may pagdududa siya, napagdesisyonan ni Darren na magsama silang dalawa upang alagaan si Michelle at ang bata. Nang mga panahong iyon, nagtatrabaho si Darren sa isang boat repair shop sa Enfield, ngunit ilang buwan bago isilang ang bata, isinara ng kumpanya ang shop. Nang manganak si Michelle, ay nasa 1-month leave si Darren sa trabaho, ngunit ipinatawag siya sa boat repairs head office upang pag-usapan ang kanyang hinaharap sa kumpanya. Siya ay inilipat sa ibang shop bilang pangalawang pinuno na may posibilidad na maging manager. Sa kabila ng bagong posisyon, nais nilang mag-asawa na bumalik sa Adelaide, kaya nagsimulang mag-apply si Darren para sa mga posisyon sa mga shops sa lugar. Habang nasa Mildura, pinaghinalaan ni Darren na muling nagloloko si Michelle sa isang katrabaho niya, ngunit wala siyang pruweba. Nakakuha si Darren ng posisyon bilang assistant manager sa isang tindahan sa Adelaide at natuwa ang mag-asawa na makabalik. Bago ang kanilang kasal, nakipagkita ang mag-asawa sa isang pari para sa pre-marriage counseling at bago sila umalis para sa appointment, nilinis ni Darren ang sasakyan nang matagpuan niya ang isang sulat kamay ni Michelle sa isang host ng morning TV show na humihingi ng payo. Isinulat niya na nahulog ang loob niya sa katrabaho ni Darren at may relasyon siya rito. Kahit na napatunayan ang kanyang mga hinala, pinakasalan pa rin ni Darren si Michelle noong November 20, 1993. Samantala, ang boat repairs ay may malakas na kultura sa social events at may Christmas party taon-taon. Noong 1993, dumalo sina Darren at Michelle sa party ng kumpanya sa isang hotel. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Michelle ang regional manager na si Kevin Matthews at ang asawang si Caroline.
Kaagad na hindi nagustuhan ni Michelle ang dalawa. Tinawag pa nga ni Michelle si Kevin na "pigdog". Ayon kay Darren, madalas na magkwento si Kevin ng mga istoryang may kinalaman sa intimate moments tungkol sa kanyang asawa sa publiko na ikinaiinis ng marami. Hindi malinaw kung bakit hindi gusto ni Michelle si Caroline dahil kabaligtaran ito ni Kevin sa publiko. Noong 1994, sumali si Darren sa isang volleyball team kung saan nakilala niya si Darren Bland na naging kaibigan niya. Madalas bumisita si Bland sa Repairs upang magreklamo tungkol sa kanyang trabaho at nagtatanong kung may bakanting posisyon para sa kanya. Kalaunan, nagbukas ang isang posisyon at kinuha ni Darren si Bland. Naging kaibigan ng pamilya si Bland, ngunit kalaunan ay nagkaroon ng relasyon si Bland at Michelle. Nangyari ito hanggang 1996 at si Bland ay inilipat sa ibang tindahan dahil sa affair na ito. Noong September ng parehong taon, naging manager si Darren sa Ridge Haven Repair Store. Sa panahong iyon, ipinanganak ni Michelle ang kanilang anak na babae. At nagtatayo rin ang mag-asawa ng bagong bahay noong panahong iyon at si Bland ay dumating upang makipagdiwang kasama nila. Pagkatapos ng ilang buwan, muling nabuntis si Michelle at sigurado si Darren na hindi sa kanya iyon. Pinilit ni Darren si Michelle na magpalaglag. Ang relasyon ni Bland at Michelle ay nagpatuloy hanggang 1997 nang tuluyang tuldukan ito ni Bland. Habang lumilipas ang mga taon, nahihirapan si Darren sa kanyang relasyon kay Michelle at nag-iisip kung dapat na ba itong tapusin. Dahil dito, ibinigay niya ang kanyang atensyon sa pag-inom. Noong March 1, 2000, nahuli siyang nagmamaneho ng lasing matapos sumali sa isang meeting sa trabaho. Agad niyang sinabi ito sa kanyang regional manager na si Kevin Matthews. Sinabi ni Kevin na ito ay isang kasalanang maaaring magdulot ng pagkakatanggal sa trabaho at dinala ito sa head office para sa desisyon. Ibinigay ni Kevin ang kanyang opinyon sa head office at nanatili si Darren sa kanyang trabaho. Nawalan si Darren ng lisensya sa pagmamaneho sa loob ng 6 na buwan at naniniwala siya na doon nagsimula ang komunikasyon nina Michelle at Kevin. Pagbabalik sa investigasyon. Noong sinuri ng pulisya ang mga telephone logs ni Kevin, nakita ang maraming tawag kay Michelle. Hiwalay na sila ni Darren sa panahong ito. Nilagay si Michelle sa surveillance at matapos ang 3 o 4 na araw, naniniwala ang mga pulis na may relasyon sa pagitan ng dalawa. Pumunta ang mga pulis sa Repairs kung saan nagtatrabaho si Kevin at kinausap ang ilang trabahador na nagtatrabaho sa tapat ng kanilang kumpanya. Sinabi nila na nakita nila sina Michelle at Kevin sa shop noong gabi ng pagpatay kay Caroline kasama ang isang lalaki. Sinabi nila na ang 2 lalaki at si Michelle ay nagtatalo. Naglabas ng pahayag ang pulisya sa publiko na posibleng pagnanakaw ang naganap. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ibang direksyon ang tinitingnan nila. Pagkalipas ng 1 linggo, noong July 19, 2001, idinaos ang funeral service para kay Caroline ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Isang araw, kinumpronta ni Caroline, na best friend ni Caroline, si Kevin tungkol sa relasyon nito sa ibang babae na mabilis na ikinaila ni Kevin. Sa kabila ng mga hinala na affair, nagpatuloy sa komunikasyon sina Kevin at Michelle. Nilagyan ng tap ang kanilang mga telephone ng pulisya. Nalaman nila na bukod kay Kevin ay may relasyon si Michelle sa isa pang lalaki, si David K. May ebidensya ng kanilang pagsasama at si David ay nakatira kay Michelle. May record si David ng paggamit ng droga at pagnanakaw at ngayon ay isang suspect sa pagpatay kay Caroline. Isinailalim si David sa surveillance at papunta na siya kay Michelle nang siya ay maharang at maaresto dahil sa outstanding warrants. Kinumpiska ang kanyang mga bota at wallet. Sinuri ang kanyang wallet at sa loob ay may piraso ng papel na mailarawan ni Darren Burgess kasama ang mga detalye tulad ng kanyang trabaho at iba pang personal na impormasyon. Ang piraso ng papel ay isang kontrata para patayin si Darren Burgess. Lihim naman na ginawa ng kopya ng mga pulis ang naturang kontrata at pagkatapos ay ibinalik sa wallet ni David. Hindi ipinaalam ng mga pulis na si David at Michelle ay ang kanilang mga suspects sa pagpatay kay Caroline. Inaresto ng mga pulis si David dahil sa mga traffic offenses nito.
Noong July 26, 2 linggo pagkatapos ng pagpatay kay Caroline, humingi si David ng abogado. Nang tanungin siya tungkol sa pagpatay, itinanggi niya ang anumang kaugnayan dito. Sa oras na iyon, dumating si Michelle upang kunin ang mga gamit ni David. Ang lalaki naman ay tumangging magsalita pa sa pulisya. Sinuri ang mga bota ni David at nalaman na may dugo sa mga ito at ang pattern ng boot prints ay tugma sa markang iniwan sa crime scene. Ang dugo ay sinuri at napatunayang tumutugma kay Caroline. Naaresto si David Key bilang isang suspect sa pagpatay. Matapos ang pag-aresto sa kanya, naging pangunahing suspect si Michelle. Pinaigting ang surveillance kay Michelle at narinig nila si Kevin na nagsabi sa kanya na siya ang mapupunta sa kulungan dahil alam na ng marami. Kailangan ng mga pulis na ilink si Michelle sa note at kay David. Nag-issue sila ng warrant upang halughugin ang bahay ni Michelle at siya ay kumpiyansa na hindi mabibisto sa krimeng ginawa. Hindi pa rin alam ni Michelle na ang pulisya ay may kopya ng note. Natagpuan nila ang ebidensya ng paninirahan ni David kay Michelle at nakita nila ang kanyang journal. Ginamit ito upang ihambing ang sulat kamay sa nakuhang note sa wallet ni David. Matapos ang paghahambing, napatunayang tugma ang sulat kamay sa journal at sa note. Naaresto si Michelle Burgess para sa pagpatay kay Caroline Matthews. Sa kanyang mga interview sa pulis, sinabi ni Michelle na hindi sila nagkaroon ng affair ni Kevin, ngunit magkaibigan sila ni Caroline. Sa araw ng unang pagharap sa korte ni Michelle, pumunta si Kevin sa korte at umupo sa harapan. Suot niya ang isang sombrero na may nakasulat na forever sa likod at palihim na bumibigkas ng mga salita ng suporta kay Michelle. Pagkalipas ng 3 linggo, naglabas si Kevin ng pahayag sa media na itinatanggi na siya, ang kanyang mga anak, o si Michelle ay may kaugnayan sa pagpatay kay Caroline. Ang mga pulis ay nagulat sa kanyang pahayag. Sa panahong ito, naniniwala na ang pulisya na si Kevin ay sangkot sa pagpatay kay Caroline. Sinimula ng mga pulis na suriin ng mabuti si Kevin at nalaman na may ilang tawag sa pagitan ni na Kevin at Michelle noong araw ng pagpatay kay Caroline. Nalaman nila na umalis sina David, Michelle, at Kevin mula sa Bo Repairs nang magkasama bandang 5:30 ng hapon, pagkatapos ng tawag ni Kevin kay Caroline bandang 5:24 ng hapon, tungkol sa pagpunta ng mga bata sa video store. Isang buwan pagkatapos ng pag-aresto kay Michelle, inaresto si Kevin para sa pagpatay kay Caroline. Nasa bahay siya kasama ang kanyang mga anak nang dumating ang mga pulis. Sinaliksik nila ang mga record sa pananalapi ng mga Matthews at nalaman na mayroong $100,000 na life insurance policy para kay Caroline. Sa kanyang mga panayam, patuloy na itinanggi ni Kevin ang pagkakaroon ng affair kay Michelle, ngunit may mga pahayag mula sa maraming mga saksi na nagpapatunay sa relasyon ng dalawa. Sa wakas, bago ang kanyang pagharap sa korte, inamin ni David Key na pinatay niya si Caroline. Napagtanto ni David na siya ay niloko ni Michelle at inamin ang pagsaksak kay Caroline. Sumang-ayon si David na sabihin ang buong katotohanan kapalit ng 20 taong sentensya. Ayon kay David, ipinakilala siya kay Michelle sa pamamagitan ng isa pang ina sa paaralan ng mga anak ni Michelle. Sinabi niya na kinontrata siya ni na Kevin at Michelle upang patayin sina Caroline at Darren kapalit ng $50,000. Ang pera ay inaasahang magmumula sa life insurance policy ni Caroline. Plano ni na Michelle at Kevin na patayin ang kanilang mga asawa at kunin ang pera mula sa insurance policies. Ayon kay David, naisip nilang masyadong maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa bahay ni Darren, kaya't pinagtuunan nila ng pansin si Caroline. Sa panahong ito, nakatira si David sa bahay ni Michelle at may nangyayaring pisikal sa pagitan nilang dalawa. Sa huli, si David Key ay hinatulan ng 20 taong pagkakakulong at nakatakdang palayain ngayong taong 2024. Sina Kevin Matthews at Michelle Burgess ay parehong pinaninindigan ang kanilang pagiging inosente. Sila ay parehong hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 30 taon upang makapag-apply ng parol sa taong 2034. Sa loob ng piitan, nananatili ang reputasyon ni Michelle Burgess bilang isang Black Widow. Ang kulungan kung saan siya kasalukuyang nakapiit ay napilitang magpatupad ng mga bagong patakaran
kung saan hindi pinahihintulutan ang mga lalaking gwardya na mapalapit sa kanya ng mag-isa. Naiulat na nagkaroon siya ng mga karelasyong gwardya sa bilangguan. Pagkatapos na nangyari sa kanilang ina, sina Kenny, Shane at Daniel Matthews ay hinarap ang matinding epekto ng pagkawala ng kanilang ina. At ang sakit ng pagkasangkot ng kanilang ama sa krimen. Kinailangan nilang harapin ang trauma at mga emosyonal na hamon na dulot ng krimen. Simula noon, nanatili silang namumuhay ng tahimik at pinagtuunan ang paghilom ng mga sugat. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.